Maraming salamat po. Hello! Happy New Year sa lahat. Happy New Year, pastors, to our leaders, sa lahat po sa lahat po nandito sa Davao City Jail Female Dormitory, San Fernando, Cebu City. Happy New Year. Dumako po tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise God dahil buhay pa tayo ngayong 2026. Amen? Malakpak nga tayo kung meron tayong hininga. Hallelujah. Dahil ito ang blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Praise God dahil tingnan mo yung katabi mo, buhay pa rin at maganda at gwapo pa rin. Hallelujah. Sino ang may mga New Year's resolution dito? Taas ang kamay. Yung mga every New Year na lang, meron tayong mga New Year's resolution, di ba? Meron tayong, habang sinasalubong natin ang bagong taon, marami sa atin ang naging New Year's resolution. Ano ba itong New Year's resolution? Ito yung mga nagpaplano tayo upang mabago yung buhay natin. Nagpaplano tayo na ako'y magsisimula ulit, o magpapapayat ako ngayon, o ititigil ko na yung ganito para maging maganda at mabuti yung buhay ko. Magsisimba ako palagi para malapit ang Diyos sa atin. Di ba? Yun yung mga New Year's resolution natin. Ngunit alam nyo ba na itong mga New Year's resolution natin, pagkatapos ng January, February, nawawala na. Biglang hindi na natin alam kung ano yung New Year's resolution na isinulat natin or sinabi natin nung New Year. So, pagkalipas ng panahon, maaaring mawala yung mga plinano natin sa umpisa ng taon. Tama? So, nagbabago yung plano natin. Ngunit, alam nyo ba na sa kabila ng mga resolutions natin, may bagong buhay na nagmumula kay Hesus Kristo. At itong buhay na nagmumula kay Hesus Kristo, ito ay nananatili at hindi nawawala. Ito ay magpakailanman. Amen? So, ang pinakadakila or the greatest, yung pinakamadakila, pinakamalaking pagbabago or bagong simula na maaari nating gawin is hindi sa pagbabago ng ating kalendaryo. So nagbabago yung calendar, nagbabago din tayo. Pero alam nyo ba na ang may ibinigay ang Ama nating nasa langit, ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang anak upang tayo ay iligtas. At yun yung pinakadakilang bagong simula. Kapag ang isang tao ay nanampalataya at inaccept si Jesus Christ sa kanyang buhay, ito ang bagong simula ng kanyang buhay. At ito ay hindi nawawala. Hindi katulad ng New Year's resolution natin na, magda-diet ako kasi nag-gain ako ng weight, medyo tumaba ako, pero pagdating ng Feb, kain pa rin ng kain. Pero itong bagong simula na ibinigay ng ating Ama through His Son Jesus Christ, ito ay nananatili at ito ay magpakailanman. Amen? So, sa pagsisimula ng taong ito, alalahanin natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon way back before 2,000 years ago. At tanggapin natin at ipagdiwang natin ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, buksan natin ang ating Biblia at basahin natin ang John 3:16. Ito very popular na verse, John 3:16. Saan ba nagmula? Ano ba ang pinagmulan ng kaligtasan natin? Or bakit ba niligtas tayo ng Panginoon? Sabi dito sa John 3:16, For God so loved the world. Meron ba tayong Tagalog na version? Basahin muna natin yung English. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang sabi dito, basahin ko sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan
na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang binigay ng Panginoong Jesus? Ay Panginoong Ama? Ang Diyos natin, ang kanyang anak na si Jesus. At ang sabi rito, kaisa-isa na kanyang anak at ibinigay niya sa atin. At kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapapahamak o hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So ang kaligtasan pala natin ay nag-uugat sa puso ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, sabi nga niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang sa feelings or damdamin or sa nasa isipan niya, kundi sa action din niya. Siya ay nagbigay. At ang ibinigay niya, ang kaisa-isang anak niya para tayo ay mailigtas. Isipin nyo na lang sa tuwing Christmas, di ba nag-aabot tayo ng regalo dahil may relationship tayo, kilala natin yung tao. Tama? Binibigyan natin ng gift yung nanay at tatay natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin, o yung mga mahal natin sa buhay. At ang ibig sabihin nun, bawat regalo na ibinibigay natin, meron siyang relationship or nagpapaalala ng ating relationship sa bawat isa. Kung bibigyan ko ng regalo yung tatay ko, inaalala ko na, ay dahil sa tatay ko, kasi siya yung tatay ko, kasi siya yung nanay ko, may relationship kami. Amen? Alam niyo ba na itong regalo ni Jesus, regalo ng Diyos Ama, ay nagpapahayag ng kanyang ganap na pag-ibig. Ibig sabihin, hindi siya nagbigay ng ginto or yung gold or any material things, ginto or any kayamanan or kapangyarihan or yung authority. Ang ibinigay niya ay ang kanyang kaisa-isang anak. Ano ang ibig sabihin nito? Na yung, alam mo yung halaga natin, yung halaga natin ay hindi masusukat ng mga material things or itong mga precious na bagay. Yung halaga natin ay hindi rin masusukat ng tagumpay. Hindi rin siya masusukat ng kapangyarihan. But kundi ang tunay na halaga natin ay yung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. See? Ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yun ang halaga mo. Yun ang halaga ng bawat isa sa atin. Tingnan natin, ang binigay niya is yung kaisa-isang anak niya. Kung titignan natin, grabe pala ang pagmamahal ng Panginoong Yesus. At ganun pala kaimportante ang bawat isa sa atin sa Panginoon. Mahal na mahal niya tayo, kaya di ba yung ginto, mahal yun. Yung mga siguro mga diamonds, mga precious, mahal yung mga bagay na yun, they are expensive. Pero yung katumbas, hindi yun yung katumbas natin. Ang katumbas natin is yung gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin. So hindi natin yun masukat. So ang ibig sabihin nun, importante ka sa Panginoong Jesus. Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Ayaw kanyang mapahamak. Kaya ibinigay niya ng libre ang kanyang anak na si Jesus. Kaya kapag tinanggap natin ang kanyang anak na si Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Naintindihan ba natin yun? Mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak, at kung sino ang manampalataya sa kanyang anak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Kapag naniniwala ka, isigaw mo nga, Amen. Praise the Lord. Now, tignan natin sa susunod na verse, yung verse 17. John chapter 3:17. Sabi dito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Anong ibig sabihin nito? Marami sa atin ang tumitingin sa Diyos bilang isang mahigpit na judge or hukom. Sometimes yung mga nangyayari sa buhay natin, isinisisi natin sa Panginoon.
bakit Lord, ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit nawala ang aking mahal sa buhay? Bakit nagkaroon ng bagyo? Bakit namatay ito? Bakit nangyari ito sa atin? At ang iba, galit sa Panginoon dahil sa mga nangyayari. Ngunit ang sabi sa verse 17 dito, hindi dumating si Jesus. Iba yung kwento dito, iba yung sinasabi dito na hindi dumating si Jesus para tayo ay hatulan. Hindi siya dumating para tayo ay i-judge. Kundi sinugo niya ang kanyang anak sa sanlibutan upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, hindi dumating si Jesus upang ipakita kung gaano tayo kasama. Hindi dumating ang Jesus para i-pinpoint yung mga kasalanan natin. Hindi dumating si Jesus para sabihin na, ikaw ganito ka, ganyan ka, masama ka, hindi ka mabuti. Hindi yun yung purpose ng Panginoong Jesus base sa verse 17. Hindi siya dumating dito para i-judge tayo or hatulan tayo. Kundi dumating siya dito para ipakita kung gaano natin kailangan ang kanyang biyaya or ang kanyang grace. Para ipakita na ikaw, anak, kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Anak, kailangan mo ang kanyang grasya. At ito ay walang bayad. Ito ay libre na ibinibigay ng Panginoong Jesus. Amen ba? Tindanan natin yun? Na ang Jesus hindi kanya hahatulan. Oo, marami tayong kasalanan, marami tayong pagkukulang, marami yan. Hindi natin mababilang yan. Marami. Kahit anong degree ng kasalanan yan, lahat tayo makasalanan. Pero dumating si Jesus para hindi niya tayo hatulan na ikaw masama kang tao dahil ganito ang ginawa mo, ganyan. Ngunit dumating siya para ipaalala sa atin na kailangan natin ng kanyang grasya. Kailangan natin ng kanyang biyaya. Kailangan natin yun. At yun ay walang bayad. Ito ay libre na ibinibigay niya. Kung sino man ang tumanggap, praise the Lord. At ikaw ay mabibiyayaan ng kanyang grace. Amen. Isipin mo na lang na di ba tuwing bagong taon, madalas nating inaalala yung mga nangyari noong 2025 or noong nakaraang taon. Madalas inaalala natin yung mga, number one, yung mga pagkakamali natin, di ba? Ano yung ginawa natin last year? Na, nagkamali ako dito at I believe na pinagsisisihan natin yun. Pinagsisisihan natin yung mga ginawa nating hindi maganda noong nakaraang taon. Ngunit alam nyo ba na ang alok ng Panginoong Jesus ay kapatawaran? Kapatawaran, hindi kahatulan, hindi tayo hahatulan. But bibigyan niya tayo ng pag-asa. At yun ay patatawarin niya tayo. Isipin na lang natin na merong, alam niyo sa cellphone, may sometimes i-reset natin kung marami ng mga kailangan nating i-reset, di ba? Ang reset, hindi lang binubura yung nakaraan. Ang Panginoon kapag ni-reset niya tayo, hindi lang niya binubura yung nakaraan natin. Kundi binibigyan niya rin tayo ng bagong buhay. So buburahin niya lahat ng mga nakaraan. Kung tinanggap natin ang Jesus sa buhay natin, buburahin niya, ire-reset niya lahat ng mga nangyari nung nakaraan. At hindi lang yun, magbibigay siya ng bagong buhay sa atin. Amen? Kaya, ngayong taon, simulan natin na nang may malinis at nakamay at pusong binago. Hallelujah. Talagang a clean hands and a pure heart. Yun ang ipag-pray natin na ngayong 2026, bigyan tayo ng pusong na bago or babaguhin ng Panginoon ang puso natin. At hayaan natin na ang Panginoon yung mag-alaya sa atin. Palayain tayo, patawarin tayo ni Kristo mula sa mga takot natin or mula sa mga pagkakasala natin. Amen? So, ito ay kaloob ng Panginoon, itong kaligtasan natin. Alam nyo ba na sabi sa Romans chapter 5, basahin natin yung Romans chapter 5 verses 6 to 8, na itong kaligtasan natin ay kaloob ng Panginoon. At alam nyo ba na hindi tayo karapat-dapat dito? Pero ibibigay ito ng Panginoon sa atin.
Sabi dito sa Romans chapter 5, verses 6 to 8. Romans. Meron ba sa screen para wala akong nakikita? Wala the pastor. Talagang yun. Siguro yung internet connection. Ayun. Okay. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Jesus sa kapanahunan dahil sa mga masama. Okay, next. Basahin ko na lang sa pero sa English. Meron ba? Okay. You see, at just the right time, when we were still powerless, meaning to say, wala tayo, mahina tayo, Christ died for the ungodly. Namatay siya para sa mga masasama. Verse 7, very rarely will anyone die for a righteous person. See, sino ang mamamatay para sa iyo? Di ba? Sino ang gustong mamatay para sa iyo? Very rare, sabi ng Panginoon. Very rarely will anyone die for a righteous person. Ay ito, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. I don't know kung meron bang gustong mamatay para sa iyo. Tingnan natin itong verse 8. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa Naka-mute kayo, pastor. Ay, sorry. Kanina ba? Sorry. Ito ang sinasabi ng Panginoon dito. Nung tayo ay makasalanan pa, ipinapaalala sa atin ni Pablo na hindi hinihintay ni Jesus na maging mabuti tayo para siya ay mamatay sa atin. Hindi niya hinihintay na, ikaw maging mabuti kang tao para and then mamamatay ako sa inyo. Ang ginawa ni Jesus, nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay na para sa atin. Kaya nga, hindi alam niyo may mga tao na, mabuti muna ako, tatanggalin ko muna lahat ng mga masasama sa akin bago ako magsimba. Hindi ganun yun. Dahil kailan pa tayo magiging perfect? At hindi tayo magiging perfect, hindi natin mababago ang ating buhay kung wala si Jesus sa atin. So nang tayo ay makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Diba, remember, dito sa mundo, ang binibigyan ng gantimpala ay yung mga gumagawa ng mabuti. Tama? Mabibigyan ka ng gantimpala kung gumawa ka ng mabuti. Or magkakaroon ka ng reward kung makakagawa ka ng magandang gawain. Ngunit, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya even sa mga makasalanan. Binibigyan niya ng grace or binibigyan niya ang kanyang grace or grasya or biyaya kahit sa mga makasalanan. Yun ang isipin natin na ang Panginoon hindi malayo katulad ng kinanta natin kanina. Ang Panginoon hindi napakalayo. Malapit ang Panginoon sa mga tatawag sa Kanya. Nandito lang ang Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pa huli ang pagkakataon, mga kapatid. Walang huling pagkakataon. At walang taong sobrang layo kahit nasaan ka man na hindi maaabot ng pag-ibig ng Diyos. Aabutin. God will go even to the farthest area para lang ipadama sa iyo or ibigay sa iyo ang kanyang pag-ibig.
So, isipin na lang natin na ganito. Isipin natin na parang, sino ang may mga utang dito? Na isipin natin na parang may mga utang tayo na hindi natin kayang bayaran. Isipin natin yung ganun. May mga utang tayo na hindi natin kayang bayaran. At may isang tao na nagbayad ng buo para sa iyo. Hallelujah. At ang binigay na resibo sa iyo is nakatatak doon na bayad na ng buo ang utang mo. Amen? Praise God. Galing ng Panginoon na yung utang ko binayaran na niya. So isipin mo yung may utang ka na hindi mo kayang bayaran pero may isang tao na hindi mo kilala at hindi mo kilala, binayaran ang utang mo ng buong buo. At ang sinasabi niya sa iyo, anak or kapatid, bayad na ng buo yung utang mo. So, yan ang kaligtasan. Yan ang salvation. Kaya habang lumalakad tayo ngayong 2026, ngayong New Year, mamuhay tayo ng may pasasalamat. Di ba kapag nalaman mo na, ay wala na akong utang, syempre magpapasalamat ka, maganda yung aura mo, maganda lahat. Kaya ngayong 2026, alalahanin natin na binayaran ng Panginoon ang ating kasalanan. At mamuhay tayo na may pasasalamat sa Diyos. At may kababaang loob or humility. At hayaan natin na ang makita natin sa ating pamumuhay ay yung biyaya na natanggap natin sa Panginoong Jesus. Amen? Maging mapagpasalamat ka. Magpasalamat ka dahil buhay ka pa. Magpasalamat ka dahil napapakinggan mo pa itong salita ng Panginoon. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng Panginoon, binibigyan ka niya ng pag-asa. Amen? Kaya ang kaligtasan, huwag tayong manatili kung saan tayo. Huwag tayong manatili sa fear. Huwag tayong manatili sa takot. Huwag tayong manatili sa kasalanan. Itapon na natin lahat yun. At ngayong 2026, araw-araw, isabuhay natin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Amen? Manampalataya tayo. Sumunod tayo sa kanyang mga salita. At mahal tayo ng Diyos. So ibig sabihin, mahalin din natin ang mga kapwa nating tao. Kaya, at gumawa tayo ng mabuti. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo'y kanyang ginawa or gawa. Tayo ay kanyang gawa. Tayo ay kanyang gawa. Na ninalang kay Jesucristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran. Ibig sabihin, meron na pala, parang hinanda na ng Panginoong Jesus ang mga mabubuting gawa na gagawin natin. Ang kailangan lang natin gawin ay gawin iyon. Kasi tayo ay kanyang gawa. Kanyang nilikha, nilalang kay Jesus para gumawa ng mabubuting gawa. So, gawin nating hindi lang promise or covenant or panata ngayong taon na hindi lang tayo gagawa ng mabuti, kundi lalakad din tayo ng mas malapit kay Jesus. Amen? Lalakad, kasama natin ang Panginoong Jesus sa ating paglalakad ngayong 2026. Siguro ang challenge ko na lang sa inyo, sa lahat, even sa mga pastors, sa mga leaders na nandito, sa mga kasamahan natin, ng mga PDLs, ang isipin na lang natin ngayong, ang isa sa mga goal natin is paano natin maibabahagi ang kaloob na ito ng Panginoon sa ibang tao. Paano din natin maibabahagi ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng ating testimony or pagpapatotoo o yung paglilingkod natin sa Panginoon. So, maglingkod tayo, i-testify natin ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? So, ngayong nasimulan na natin, 7 days na, nasimulan na natin ang 2026, alalahanin natin na taglay natin
ang pinakadakilang kaloob ng Panginoon, at ito ay si Jesus, ang ating tagapagligtas. Hindi mo kailangang bayaran ito, hindi mo kailangang kitain or paunlarin or bayaran. Ito ay maaari nating makuha sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Amen? So, hayaan natin na ang taong ito ay maging tanda ng pagsisikap at pamumuhay natin ng may kagalakan at kaligtasan. Amen? So, ito po ang mensahe natin ngayong araw na ang Ama, ang Diyos Ama natin, mahal na mahal tayo. Ibinigay niya ang kanyang anak at ang kanyang anak ay dumating para hindi tayo hatulan. Sabihin na masama tayo, but dumating siya dito para tayo ay patawarin at iligtas. Kaya ang response natin, mga kapatid, manampalataya tayo. Itigil na natin ang mga hindi magandang gawain noong 2025 at ngayong 2026, hindi lang sa isip or hindi lang sa salita na tayo ay Kristiyano o nananampalataya sa Panginoon, pati sa gawa. Amen? Kaya ba natin yun? Can I hear an amen? Pati sa gawa, magiging, ito ang gagawin natin ngayong 2026 dahil sabi niya, ginawa tayo ng Panginoon para gumawa ng mabubuti. At tutulungan tayo ng Panginoon para gumawa nito dahil ihinanda na niya ang mga mabubuting gawain na gagawin natin. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang salita sa John 3:16 at Romans 8:16-17, Romans 5:6-8 and Ephesians 2:10, at tayo ay manalangin. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, salamat sa araw na ito at kami nakapakinig ng inyong salita. Maraming salamat sa kaloob ng inyong anak. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan at tulungan mo kami sa aming paglalakad sa inyong biyaya, sa inyong grace, grasya, at mamuhay sa inyong pagmamahal or pag-ibig. Maraming salamat sa ibinahagi ninyong kaligtasan sa buong sanlibutan at sa taon na ito, tulungan mo kami na mamuhay na may to live with thankfulness, O Lord. May pasasalamat at kami po ay palaging ang mga mata namin ay palaging naka-focus sa inyo. Maraming salamat. I-bless mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen. Okay, God bless you all. Bigay ko po sa ang Panginoon sa kanyang salita. Maraming salamat po muli, Pastor Eman. God